from BSB 8 second year, and I'm here to discuss the business analytics concerning with data and database management. For the learning objectives of this lesson, there are two main points that you should understand. So, first is to discuss the basic concepts on data, database, and database management. Their definitions, ayan, yun yung ating i-discuss. And then, second one is to explain the functions and components of database and database management. So, three concepts lang. Definition, components, and functions. Yun yung pag-uusapan natin today. Okay, for the introduction of this discussion, a good business decision rely on access to accurate data, and to facilitate this, organizations need a system for recording, updating, and tracking data on a regular basis. Once collected, data can be retrieved and presented in formats usable to managers and employees of the organization through computerized databases. Various databases elements can be linked through database management system. So, in relation to the discussion that we had on the lesson 2 of this subject, na-i-discuss ko sa inyo doon yung konsepto ng warehousing. Naaalala pa po yung konsepto ng warehousing that there is a process called ETL or Extract, Transform, Load process na kung saan ay yung mga data na nakokollect natin ay nailalagay natin sa isang library of data which is called warehousing, and those data that we collected, we curated, ibig sabihin ay sinala, ay ginagamit natin to turn it into something actionable or business action kung tawagin. And ngayon, magiging more technical tayo, no, mas pag-aaralan natin ano ba yung content ng mga database na yun na nakalagay sa warehouse. Ano nga ba o sino nga ba yung mga importanteng tao, ano nga ba yung importanteng proseso na ginagawa natin doon sa database para mapakinabangan talaga natin yung mga data na nilalagay natin doon sa warehouse. No, so yun po yung pag-uusapan natin today. Ayan, so for the definition of data, sabi dito, according to Recario 2018, for every database system, the heart of each system is what you call the data. Data are the facts or figures which can store in a database. An example of this is your ID number, your teacher's name, number of students in your class now. So basically, ang ibig sabihin po ng data ay yung facts. Yung mga totoong information na naka-embed sa ating system. And technically, data can be shown in a database. No, kaya po siya tinawag na base, lalagyan, no, or basehan. Ayan, so just remember that when we talk about data, we are talking about facts or figures which we can store in a database. Yun lang po technically yung ibig sabihin ng salitang data. However, meron tayong tinatawag na database. Now, so sabi po dito, database is a collection of logically related data, and it is typically visualized as tables composed of cells matched with several columns and rows. If you can remember with the example that I gave, no, on how warehousing works. No, 'di ba, doon sa example natin last time, nakapagbigay ako sa inyo ng merong data coming from sales, naalala pa po, meron pong data na nanggagaling sa price, meron pong data na nanggagaling sa advertisement. Yung nakalagay po sa Excel, yung naka-table, naalala nyo pa po dun sa lesson 2 natin. Diba, hiwa-hiwalay po siya. Hiwa-hiwalay siyang Excel. Tapos, yung warehousing, siya yung responsible para pagsama-samahin yung tatlong data na yun para mapagtugma-tugma natin kung nag-work po ba yung advertisement natin kasi nakikita natin sa sales kung tumataas ba siya, nag-work ba yung pricing scheme na meron tayo sa sales na nagre-reflect doon sa from day 1 to day 16. Naalala niyo pa, class, yung previous discussion natin. Ayan, so, yung database, technically, yun po yung bawat columns, bawat cells na nakalagay sa Excel. Ayan, nakikita niyo yung kada box.
yun po yung database. And sabi nga po dito, database is a collection of logically related data. So, yung mga data po na nakalagay sa bawat Excel na yun ay related po sa isa't isa. Kaya kung maalala nyo, meron po dong price ng day 1 to day 16. Siyempre, related po si price 1 hanggang price 16. Related din po si sales 1 hanggang si sales 16. No, related po siya sa isa't isa. And typically, ang database po ay nabivisualize into tables. No, alam niyo naman po ang itsura ng isang table sa Excel. And usually, yung columns po ay yung patayo. Tama po ba ako? Columns ay patayo, yung rows yung pahiga. Ayan, so ito po ay isang example ng database. No? Tinatawag natin siyang entity relationship diagram. Pinapakita dito yung relationship ng bawat data na nagre-reflect sa database. No, sabi dito, ito po ay database ng isang school. Sana nasusundan yung cursor ko. No, ito po ay database kasi ito po ay table na naglalaman na yung column, usually iyon ay headers. Column, yung pataas, kung ano yung nasa una, yun po yung column. Yung pahiga naman, iyon po ay data of columns or yung mga things na required na ilagay doon sa database nga na tinatawag natin. And once again, database is composed of cells. No, cells sa isang table. No, alam ko naman familiar kayo sa itsura ng Excel. Familiar po ba kayo sa itsura ng Excel? 'Di ba usually kapag nanghihingi kami ng student na ng class list, 'di ba yung unang column nun nilalagyan niyo ng student number, name, birthday, pare lang ganun, birthday, address, yung column yun nasa taas. So yung ibig sabihin yung pahiga nun, ang nilalaman nun ay concerning address ng student, ano yung kanyang student number, ano yung kanyang pangalan. Yung rows naman, yung pahiga, ay naglalaman ng bawat data or bawat facts na kailangan natin dun sa hinihingi natin sa header. No? Magtatry akong mag-Excel dito para mas ma-figure out. Pero alam ko naiintindihan nyo naman yung gusto kong sabihin. No? Kasi very easy to understand lang din naman siya. Ayan. So, I'm trying to open some Excel dito sa laptop ko while presenting. Pero, naglalag kasi siya dahil ako ay nagre-record. Ayan. So, I'll try to present it nang sana hindi ako naglalag. Am I still around, guys? Can someone open their mic if I'm still... Yes, ma'am. Diyan. Thank you, thank you. Medyo nagtotoyo na kasi yung laptop ko. Ayan. So, basically, I cannot open Excel while recording. Hindi ko alam kung bakit ayaw ma-present. Pero, ayun. Alam ko naman na naiintindihan nyo yung gusto kong ipahiwatig doon sa discussion ko kanina. No, na, ayan, nag-present na pala. Alright. So, ayan, kapag, ito yung itsura ng isang simpleng database. Kung magamit tayo ng Excel. Tapos, yung column, tumatayo siya bilang header. Ibig sabihin, yan yung mga kailangan nating data sa isang certain na tao. Tapos, yan, itong column na to, we can consider this as the column, first database, or first data of the database. And then, yung i-embed natin dyan, yung mga pa-row, ibig sabihin ay pag ganito, ayan yung row, ito yung row, yung pahiga, yung column ay ito. Ayan. So, yung hinihingi naman natin dyan, yan yung facts na ilalagay natin or yung mga real na mga data ng certain na tao. Depende sa hinihingi ng isang system. So, dahil dito, ang hinihingi lang naman natin ay name, student number, tsaka birthday.
Yan. So, ganyan yung itsura ng isang database, mga anak, na pinapakita natin na there is a certain collection, no, of related data and typically visualized as tables. Na nagigets po, yan, ganyan yung mga magiging activity natin. Paano gumawa ng isang database, which is as simple as that. No, ganun lang naman siya kadali. Okay, I'll present the PowerPoint material again. Ayan. So, ganun po ang itsura ng isang database. And yung mga nilalagay natin sa bawat cell, ang tawag po doon ay data. So, ganun lang po ka-easy. And then, when we talk about database, mga anak, meron tayong tinatawag na database system. Okay. So, hindi pa pala ako nagpe-present. Is my presentation visible? Visible na po. Ayan. Thank you guys. Ayan. So, when we talk about data and database, meron tayong tinatawag na database system. So, basically, sa database system ay pinagsasama-sama na natin lahat ng mga database na ating nakokolekta dahil, yun nga, iba't iba yung functions ng bawat department, may kanya-kanya silang data na tinatawag or may kanya-kanya silang data na kinokollect. And lahat yun ay pinagsasama-sama natin sa isang system. So, sabi dito, database simply means it is a simple database with a database management system. A software that allows you manage, store, retrieve your database. No, yun po yung database system. And sabi dito, there are lots of functions of database management system. Una dito, sabi, DBMS can provide a convenient and efficient interface for storing, retrieving, updating data, and for extracting useful information from database. And a clear and logical view of a process that manipulates the data. So, to be specific, in the function of database management, there are 8. Now, there are 8 functions of database management. So, isipin nyo na lang mga anak, yung pinakita ko kanina sa inyong Excel, meron tayong 1,000 ganon. 1,000 na Excel na mayroong laman na facts, mayroong iba't ibang laman na data. Tapos, ini-store natin siya sa isang database management system. So, inilalagay natin siya sa isang software, ganon. So, ang reason kung bakit natin kailangan siyang i-store, no, sa isang data management system is, well, we need those data. No, kailangan natin yung mga data na yun. Pwede nating i-manage yung mga data na nakalagay doon. Pwede nating i-retrieve lahat ng mga data na nakalagay doon through the use of the software. No, so the functions are divided into 8. No, una na dyan is yung data independence. Sabi dito, DBMS maintains the segregation between the program and the data. Yun sa data independence, yun yung nag-e-ensure na lahat ng mga data, no, na nakalagay doon ay mapapagkahiwa-hiwalay natin. Ibig sabihin, pwedeng baguhin yung data nang hindi maapektuhan yung program na gumagamit nito or yung system na gumagamit. No, like for example, sa portal ng student, di ba minsan kayo ay nagche-check ng inyong COR. Tapos, kapag gumagalaw kayo sa portal, hindi naman kami naapektuhan kapag kayo ay gumagalaw ng inyong COR. Kasi may data independence nga tayo na tinatawag. Na yung system na ginagamit natin sa school ay kaya niyang i-maintain yung data independence ng bawat isa. Na kung ano yung reflected sa COR ni Charles, yung kanyang pangalan, yung kanyang edad, yung kanyang birthday, ay iba sa magre-reflect sa data ni Lawrence. Kasi iba yung nilagay niyang pangalan, iba yung kanyang birthday, iba yung kanyang address. Nagigets niyo mga anak, may data independence na tinatawag. Nase-segregate ng portal or ng database management system yung data na meron yung bawat users or yung bawat tao. No, yun po yung una, which is data independence. Pangalawa ay concurrency control. It ensures the data is updated correctly
and appropriately when more than one person is accessing the data. Yung concurrency control naman yung paraan para masiguro na tama at maayos yung pag-update ng data kapag sabay-sabay gumagamit o nag-a-access ng iisang data ang maraming tao. No, so, yung data management system din yung may control na kung saan ay kahit na sabay-sabay natin gamitin yung data or magkaroon man ng update doon sa database management system na ginagamit, still accessible pa rin siya sa mga tao kahit na 100 users tayo na gumagamit at the same time. Yun yung concurrency control. No, even if there are more than one person using the same DBMS or same database management system, hindi nagloloko yung content. Kung sabay-sabay kayong magbukas ng print COR, alam niyo yung itsura ng print COR dun sa dating portal, di ba? Kahit sabay-sabay kayong pumindot ng print COR, ang magre-reflect pa rin dun ay yung kanya-kanya yung data. At hindi yung data na galing sa ibang klase nyo, data ng ibang tao. Yun naman yung concurrency control. Sa recovery services naman, sabi dito, provides mechanism for recovery of data that is lost due to a system crashes. May mga mechanism or processes para maibalik yung data na nawala o nasira dahil sa biglang pagkasira ng system or yung tinatawag na crash. So, di ba minsan nagkakaroon ng down? Na-experience niyo ma-down yung system na parang nag-enroll kayo tapos biglang hindi niyo siya mapindot, parang hindi na siya naglo-load. Yan, so yung DBMS ay yung data management system, yung isa sa nagme-maintain na kahit na mismo magkaroon ng crash, magkaroon ng pagka-down sa system, ay mare-recover natin in a way kung ano yung mga data na naka-embed doon. Now, yun naman yung recovery services. Next is utility services, handles initialization and maintenance operation of the database. Mga gawain para sa pagsisimula, pag-aayos at regular na pag-maintain ng database upang manatiling maayos ang operation nito. So, sa utility services, ang data management system po ang nag-handle ng optimization, ibig sabihin yung pag-update, and para ma-maintain yung operations na nagsisirculate doon sa paggamit ng isang system. So, ayun, iba-iba naman, utility means paggamit, diba? Yun po yung Tagalog nun. So, whatever it is na accessible sa isang user, dapat ay accessible din dun sa kabilang user na dapat same lang yung role. Like, for example, whatever is accessible to Ma'am Michelle Divino in her portal should be accessible also on my portal. Kasi pareho kami teacher, so pareho dapat kami nang nai-utilize. On the other hand, kung ano yung accessible kay Lyra, dapat yun din ang accessible kay Glenn. Kasi pareho kayong estudyante. No, yun naman po yung utility services. Whatever it is na na-access ng isang user, as long as pareho kayo ng role, dapat na-access din ng isa. No, so, yun naman po siya. Naiintindihan ba ako mga anak? Nagigets naman so far? Ano po ba? All clear naman ba? Yan. I really hope na clear ako. But then again, you can rewatch this video if you want kasi naka-record naman siya. Ayan. Next function of DMS is called manipulation of data. Sabi dito sa manipulation of data, allows CRUD operation. Create, retrieve, update, and delete within the DBMS. So, sa manipulation of data, ibig sabihin lang nun, ano pa man yung ilagay natin doon sa system na ginagamit natin, pwede nating i-manipulate. Like, for example, nagkamali si Charles ng paglalagay ng kanyang birthday, pwede niyang i-change sa kanyang portal. O kaya naman, kailangan yung i-update yung content ng inyong portal, nagpalit kayo ng cellphone number, nagpalit kayo ng email. Yan. So, pwede nyo i-manipulate yung data na nakalagay doon sa isang database management system. Yun po yung role ng database system or data management system. Ayan. Next is database definition. Sabi dito, a metadata describes the content of the database including constraints, size, and data types of tables. Sa data definition naman, dito nakalagay yung mga impormasyon gaya ng laki, uri ng data, mga rules o constraints ng tables or ng database.
Sabi dito, iba-iba kasi yung sizes ng data na nandoon sa isang portal or sa isang system. Like for example, kung ano yung size nung... Ay! Sorry, my love! Kulot ako. Okay. Going back dun sa... naghahapo sila. Ayan, so, 2B po. Ayan, going back dun sa database definition, database definition. Iba-iba kasi yung sizes ng mga data na nakalagay sa bawat portal ng users. No, like for example, sa Information Communication Technology Office, no, sa ICTO, mas malaki yung storage nila, mas malaki yung sizes ng data sa kanila kasi sila yung nagmamanage ng portal ng students. However, sa mga students naman, maliit lang naman yung storage na ina-allow sa inyo. Diba? Kapag nag-upload tayo ng signature, pag nag-upload tayo ng photos, ano lang yung nire-require? Hanggang 10 MB lang. Ibig sabihin, mababa lang dapat yung quality na ina-upload natin dun sa software. Kasi, ang ina-allow sa atin na storage ay maliit lang. Nakukuha po yung differences. Tas kaming mga teachers, we are allowed to have maximum of 20 MB sa aming picture. Comparing sa inyo na 10 MB lang yung nire-require. Sa amin, pwedeng 20. Kasi iba rin naman yung storage allotted sa amin. Depende sa user. No, yun po yung database definition na sabi nga dyan na nako-constrain o nagkakaroon ng pagsala no, doon sa size, sa mga types of data na nailalagay doon sa system. And yung data management system yung nag-handle nun, or DMS. Yan, next is data processing, enables operations such as string manipulation, date operation, and event-based triggers. So, dito naman, sinasabi lang dito na binibigyan daw yung users ng kakayahan na gumawa ng iba't ibang operations doon sa isang system tulad ng maglagay ng text, maglagay ng date, and many more. Pwede ring automatic na gumagalaw yung database sa isang condition or pangyayari na tinatawag nating triggers. Ayan, so walang concept ng triggers no, na pwede kong ibigay na example sa portal kasi usually encoding, decoding lang naman yung portal natin. No, wala naman siyang triggers na nangyayari. Unlike kasi yung mga real-time na mga forecasting na ginagawa. Kung kayo ay magiging empleyado na in the future, no, so kapag gumagamit kasi tayo ng mga software such as Oracle, SQL, ayan, nagkakaroon yun ng triggers kasi nagkakaroon ng spiking of data. No, biglang tumataas yung transaction, biglang bababa, ganon. So, merong triggers no, na nagaganap dun sa portal. Pero yung sa atin kasi, sa portal natin, dito sa school, wala naman masyadong triggers kasi encoding, decoding lang naman yung nangyayari dun sa ating system. Yan. But then again, on some cases, on some, or else, some institutions, lalo na yung mga international businesses, they experience triggers. And yun yung tinatawag na escalation of problems or may nag-escalate na concern. Yan, yun yung tinatawag kapag kayo ay nasa industry na. Yan, next is data sharing or the last function of DMS is data sharing. Sabi dito, provides privileges to different users. Users can access the same database with different privileges levels. Yan, so yung data sharing is something related to data independence. No, kung paano ko siya in-explain kanina. 'Di ba, sabi nga dun sa data independence, we can segregate the data from the program. Dito naman sa data sharing, there are privileges given on different users. No, kagaya nung sinabi ko kanina, kung ano yung nakikita ng registrar ay iba sa nakikita ng student. Yung nakikita ng student ay iba sa nakikita ng teachers. At yung nakikita ng teachers doon sa portal ay iba sa nakikita ng registrar. Now, so we have different privileges when you are a user of a certain software. And once again, even if we use the same database, kahit isang software lang ginagamit natin, iba't iba yung nakikita natin. Depende sa line of user na or position natin as user. So, yun naman yung data sharing.
Yan, so, sa functions of DMS, tandaan nyo lang yung 8. Maybe it may sound similar with one another, pero may differences naman yung definition nila or yung description nila. Yan, so, yung 8 na yon ay yung data independence, concurrency control, recovery services, utility services, manipulation of data, database definition, data processing, and data sharing. Yan, nagets naman po ba mga anak? You can react heart or like if nagets naman. Yan, so, on the next slides, no, we will be talking about the components of database system. Ayan, so, kanina sabi nga po natin sa database, yun po ay collection of data or collection of facts. And sinabi naman natin sa database system, yun po yung technically lalagyanan ng mga database. No, kung yung library ng mga database, library ng mga Excel na kinompile natin. No, dahil nga merong iba't ibang tao na gumagamit. Yan, so sa components ng isang database system, meron tayong 4 na components. Una ay yung users, pangalawa ay database application, pangatlo ay database management system, and pang-4 ay yung database. No, so iisa-isahin natin siya. Okay, when we talk about users, users of a database system are the database administrator, system developer, and end user. A database administrator is the person responsible for all of the data resources in an organization. The DBA uses tools to come with DBMS to improve the productivity and performance of database planning and design. So, sa users po, can be considered into 3. Pag sinabi nating database administrators, sila yung responsible no, sa lahat ng data na meron sa loob ng isang organization. Siya rin yung nagpaplano at nagde-design para gumanda yung performance ng database. So, basically, sila yung domain. Familiar kayo dun sa word na domain? Sila yung may-ari. No, yung mga database administrators, sila yung may-ari nung database. Yan. Sa system developer naman, yan nabanggit dyan, system developer, sila naman yung gumagawa ng mga application programs para matugunan yung mga needs no, ng mga gumagamit. Gumagamit sila ng sariling tools para makipag-ugnayan dun sa database management system. Yan. And lastly, yung end user, which is us. Ito naman yung mga tao na mismong nagdadagdag, nagbabago, o nagtatanggal ng mga data gamit yung application program or yung mismong database management system. No, 3 yung user po ng database system. Database administrator, sila yung may-ari. System developer, sila yung nag-optimize, sila yung nag-aayos, nag-update. Yung end user ay tayong tao. No, so, yun po yung unang component ng database system, yung user. Next is the database application. Yan, the next component of the database system is the database application. This is a computer program that allows users to manipulate the data in DBMS through a user-friendly interface. It can be divided into 4 broad categories. Personal, which is restricted to a single user. Departmental, which is referenced by hundreds of users over a shared system or network. Enterprise, which is extension of departmental application involving thousands of users. And Internet, which is the largest form of information sharing where billions of users are involved. Now, sa database application naman, yun po ay isang computer program, mga anak. Yun po ay isang computer program na tumutulong sa mga users na mag-manipulate ng data at sa pamamagitan nun, mas madali at mas nagiging user-friendly yung interface. No, it can be divided into 4, yung database application. Personal, isang tao lang yung gumagamit. Kapag ka naman departmental, more on hundreds of users yung gumagamit ng specific na software. Kapag enterprise, marami na, or sabi nga dyan, extension of departmental application involving thousands of users. And kapag ka internet na, billions na yung gumagamit. Yan. So, example ng personal is, ano ba? Online banking.
restricted into single user. Isa lang naman ang account natin sa online banking. No, kung ano yung ginagamit ko sa online banking ko, hindi naman iyon ang ginagamit ni RJ sa online banking niya. So, single use lang siya. Kapag departmental naman, hundreds of users, po pwedeng yung Microsoft account. No, na meron kayong mga MS Teams. Diba, hundreds of students are using MS Teams. Yun naman siya. Kapag ka naman enterprise, ay malakihan na. No, kunwari, si Google. Actually, Google is internet. No, napakadami na gumagamit ng Google. But then again, mas accessible yung internet comparing kay Google. Internet is like literally everything on our phone. Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Facebook, X, Instagram, yan yung internet. So, billions of people are using that kind of application. But, kung iisipin nyo, napakadalang lang magkaroon ng glitches, di ba? Dalang lang magkaroon ng glitches ng Facebook, ang dalang lang magkaroon ng glitches ng Facebook sa Gmail, or else ang dalang lang magkaroon ng glitches sa Twitter. No, pero ang daming tao yung gumagamit, no? Kasi, iba rin naman yung pagkaka-constraint, iba rin yung pagkaka-optimize and update ng mga systems na yon. But there are some database application na single use lang, department use lang, enterprise use lang. So, yun po yung differences nung iba't ibang categories, no, ng database application. Next is database management system. Huwag na natin pahabain. Technically, yun po yung software na ginagamit or application na ginagamit. No, sabi dito, the database store all its data in one location, thereby limiting data duplication. Example of DBMS is Access, Oracle, IBM's DB2 or SQL Server. Yan. So, yun po yung mga systems, no, na ginagamit, software na ginagamit para mapagsama-sama natin yung database. No? Like, for example, si Facebook, ang gamit niyang database ay si Meta. No? Si Meta. Si Meta ay marami pang uri. Meta na Facebook, si Meta ay under niya si Facebook, under niya rin si Instagram, meron pa siyang Meta AI, meron pa siyang Messenger. No, yun po yung database management system na ginagamit at ino-operate ni Mark Zuckerberg. Kasi interrelated sa isa't isa. Pwede mo i-connect yung Instagram sa Facebook. Ang Instagram mo ay connected sa Messenger. Diba? Pag nag-sorry ka sa Messenger, nagre-reflect din sa Facebook mo. But it doesn't mean na magre-reflect siya sa IG mo. So, sabi nga dyan, decouples application programs from data para hindi daw magkaroon ng duplication. So, yun yung data management system. And, for the last components of database system, yun po yung tinatawag na database. Na ang sabi ko po sa inyo, ang database po ay collection of logically related data. Now, the final component of a database system is a database itself. This is the place in the disk or computer where the data are actually stored. Kung i-compare natin sa laptop, we can consider the database of laptop as hard drive or yung HDD, yung nasa loob, yung storage. Yun po siya. Sa cellphone, yung internal storage, yun po yung database. Siya kasi yung nagko-collecta ng lahat ng content ng cellphone. So, basically, para mas madali nating ma-access ang isang data, dapat may maayos na database. Diba? Kasi kahit nasabihin mong 10 lang tayong user, kung sobrang pangit ng database system na ginagamit, at hindi naman ma-access yung database, ibig sabihin hindi natin magamit yung mga application, wala ding silbi. No, so, kaya sabi nga dito, the final component of database system is the database itself. Para magkaroon tayo ng maayos na process, paggamit ng system, dapat maayos yung paglalagyan ng system. Kaya siya yung final component, which is yung database. Ayan, nagigets pa mga anak o nahihilo na kasi puro data yung naririnig nyo. Ayan, so I hope nagigets pa. So ito, definition na lang yung ibibigay ko sa susunod. No, yung next na part, which is yung components of database management. Kanina, components ng database system. No? Database system, nahati po siya sa 4. Users,
database application, database management system, and yung database itself. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay yung components ng database management. So, as you can see, dito sa atin sa una, may database management system na. So, dito sa database management system, ano pa yung laman niya? Yun naman yung pag-uusapan natin dito sa last part ng ating discussion. So, sa database management system, meron po tayong 5 components, yung interface, parser, query, optimizer, execution engine, and storage. So, I will just give the definition of each. Yan, sabi dito sa interface, act as middleman between the end user and the DBMS. It allows users to input queries and commands, then provides results, responsible for both input and output handling and communication with the DBMS. So yung interface, yun po yung responsible for interacting with user. So, if you use a portal, lagay lang natin yung usapan natin or yung examples natin sa portal. Pag ginagamit natin yung portal, hindi naman natin kailangan mag-interact with one another. Pero nakakakuha tayo ng reflection or results pabalik kung naglalagay tayo ng data. Yun po yung interface. No, like for example, nag-enroll kayo, first sem. Diba, usually ang nilalagay natin doon ay checklist of subjects. Tama po ba? Checklist of subject, kailangan mag-appear doon yung mga subjects na dapat nyong i-enroll. Pag nagkamali kayo ng check, mali na yung ma-enrollan nyo. Ganun ba yung bagong system? Ganun ba yung bagong portal? Can someone share kung paano yung naging experience ngayon sa enrollment? Kasi I'm not familiar with the ProSol or dun sa HIMES na account. Ang kabisado ko ay yung Prism, yun dati. Paano ba yung naging process ng enrollment ninyo? Anyone? Walang willing mag-share. Di ba kayo nagkaroon ng struggles? Am I still around, mga anak? Naririnig niyo ba ako? Yan, share nyo lang, ano, can someone share, no, kung paano yung naging process ng enrollment sa bagong portal? Ayan, parang wala nang willing mag-share. Nahilo na yata yung tubig ko. Ayan, so, sige, skip out na natin kung di or walang willing mag-share sa inyo ng experiences dun sa portal. But then again, just like what the description of the interface says, sila yung nag-act as middleman, no, between the end user and the DBMS. Next is the term parser. The parser is the one who checks the correctness of the syntax in queries provided by users. It validates tables, objects, and query structures before passing them on. Sabi dito, parser is the one who handles the validity of each table or each data na nakalagay doon sa isang system. Now, so for example, sorry, uminom akong gamot. Ayan, for example, naglagay kayo or second year student pa lang kayo doon sa portal, tapos ang gusto niya nang i-enroll ay pang third year, tapos nag-i-incorrect. No, yung responsible doon sa system kung bakit nagiging incorrect yung nalalagay yung data ay si parser, kasi siya yung, kumbaga siya yung checker. Siya yung checker ng system. Kaya sabi dyan, parser checks the correctness of the syntax. Yun naman yung parser. Next is query optimizer, simplifies queries into a more efficient form that the DBMS can easily understand and process. This step helps save time and memory during operations. Yan. So, technically, kaya nagiging madali yung processes natin sa portal dahil merong query optimizer na, di ba kung kunwari, nag-aano kayo, nag-enroll kayo, dati doon sa Prism,
hindi nyo na kailangan i-check isa-isa yung subjects. Pwede nyo i-check lang yung unang box para ma-checkan na lahat. Familiar kayo dun o chine-checkan nyo pa lahat? Guys. Ayan. So, kung hindi kayo familiar dun sa process, ganun siya. No? So, you can just check the first checkbox, then parang ma-auto-check na lahat. And maraming ganong processes dun sa portal. Kasi dati baka iniisa-isa nyo pa yung check nung nakalagay dun na subjects. But, you can check the first checkbox, then ma-checkan na yun lahat. Ganon yung mga query optimizer. Kumbaga, sila naman yung mga shortcut doon sa shortcut dun sa portal or dun sa software na ginagamit. Ayan. Next is execution engine. Executes the commands or optimize queries, provides with a query optimizer responsible for carrying out the actual database operation. So, yun nga. Sinabi dyan na kung meron tayo isang database na ginagamit, syempre, dapat merong isang reason kung bakit natutulak yung mga ini-encode, nire-request ng mga tao doon sa portal na yon. Kasi hindi naman po pwede na nag-embed lang tayo ng data, naglalagay lang tayo ng data, yet, wala namang nagpo-push doon sa system para gumana. No, like, for example, nag-request kayo ng COR. Yung execution engine ng database management, yung nagtutulak para mag-appear into PDF yung inyong COR. So, yun naman siya. And lastly is the storage. Yan, storage yung last. Which is, yun, yung pinaglalagyan. Physical location of the database which may reside in primary memory or RAM. Secondary storage which is disk drive. So, storage, pag pinaglalagyan ng mga database. No, yun lang naman siya. Yan. So, sa components ng database management system, may 5. Interface, parser, query optimizer, execution engine, and storage. I doubt na malaki. Ako, feeling ko napakaliit kaya hindi sila makapag-retrieve ng mabilis. Sa totoo lang. Sobrang bagal nung pagkaka-update nung Prosol. Nung Himes na system natin ngayon. Pero hindi siya para siraan. But still, they are seeding the data from the previous portal papunta dun saan. Oo, parang gano'n na nga, anak. Tama ka. Diba ang hassle? Ang hassle kapag nagpapalit ng database, ng portal, siya na talaga ng hassle talaga. Oo, tama ka dyan, anak ko. Tama ka dyan, Charles. Ayan, so yun lang yata yung flow ng discussion natin, kung hindi ako nagkakamali. Yan, so sa learning objectives, basically binigay ko sa inyo yung definition ng data, database, and data management system. Diniscuss ko rin yung function, which is yung 8. And then yung components of database and database management system. Yan. Meron po ba kayong questions, mga anak? Yes, Charles. Ma'am, wala naman po akong questions about sa discussion. Pero, raise ko lang po yung raise ako po magkaklase. Hindi po siya nakapag-take ng quiz 1 sa BA. Okay. Yan. Sino siya? Sorry, baka nag-message siya sa akin. Si ano po, ma'am? Melanie Lyson. Sige, anak. Sinend mo pala sa akin sa chat. Sige, anak. Ano ko na lang siya. Message na lang niya kamo ako. Yan. So, may questions ba? Para ma-end ko na yung recording muna nito. Questions, clarification, violent reaction, so that we can talk about the arrangement ng ating exam. And hearing none, so I will end this recording. Thank you so much for listening.